Galatians 6:9 speaks of the consequence. Usually pag sinabing consequence, para negatibo agad yung concept, no, yung mindset. But it's a good consequence. Mabuting resulta. Sabi yan, anong dahilan kung bakit kailangan tayong gumawa ng mabuti at hindi mapagod sa paggawa ng kabutihan? For at the proper time, sabi yan, we will reap a harvest. Sa paggawa natin ng mabuti, regardless kung gagantihan ka man ng tao, hindi, pero may balik na kabutihan din sa atin pagdating ng panahon. Dalawang bagay, it is both a premise and a promise. Pag sinabing premise, it is an accepted fact. Masasabi nating premise na tayo may aanihin sa paggawa ng mabuti dahil mismo ang batas ng kalikasan ay kinukumpirma yun sa atin. Pag nagtanim ka ngayon ng mga butil ng palay, makalipas yung ilang buwan, magtutubo yan at mamumunga ng mga palay. Kaya, hindi lugi ang paggawa ng mabuti. Pangalawa, it is a promise because since this is coming from the Word of God, pangako ng Diyos ito. And when God makes a promise, He fulfills that promise regardless kung kailan mangyari. Even so, He is going to fulfill that in your life and in the coming generation. Pero ito yung pangalawang bagay, dito nagkakatalo ngayon. For at the proper time, we will harvest at the right time. Yung time po na word sa Greek, ito po ay kairos. Ano ibig sabihin? Dalawa yung ibig sabihin ng time kasi sa Greek. Kairos and chronos. So pag sinabing kairos, it is the right opportune moment or simply God's appointed time. Pag sinabing chronos naman, ito yung linear and measurable time. Kaya chronology, pagkakasunod-sunod. Alam mo na ang mangyayari. But God does not operate that way. He operates not with the chronos but with the kairos. Kaya dito tayo nagtatampo minsan kay Lord kasi asang-asa ka na. Na kapag nag-pray ka, bukas makalawa may sagot na. Kapag nagsimba ka, mawawala na yung problema mo agad. Gagaling ka na sa karamdaman mo. Pag nagsimba ka, masusolve na yung mga bayarin mo. No! God operates not with chronos, but with kairos, according to His appointed time. And that is also according to your very need. May mga bagay sa buhay natin na akala natin, Lord, parang hindi ka naman mabuti sa akin, hindi ka naman mabait sa akin, Lord. Pantagal ko na pinagpipray ito, hindi pa rin dumarating. Hindi pa nga yung kairos ni Lord para sa'yo. Kasi kapag binigay niya yan ngayon, malamang sa malamang, dahil hindi ka ready, pwedeng masayang mo, o mas malala, mas makasira sa buhay mo. God operates in such a way that He will determine when we will be ready to receive the fruits of our endeavors. Kaya huwag nating madaliin ang Diyos. Kasi pag minadali natin, baka mapurnada pa. May mga bagay na kahit anong ganda, pero kung wala sa timing, pwedeng mapurnada pag pinilit makuha ng ura-urada. Kaya marunong tayo maghintay sa tamang panahon, sa kairos ng Lord. Alam niya kung kailan mo kakailanganin yung bagay na hiningi mo. Maaaring hindi pa sa ngayon kasi nga hindi ka pa ready. Hindi pa handa ang puso mo na kapag baka bless ka ni Lord ng isang trabaho, ng malaking sweldo, bigla kang mawala. Binigyan ka ni Lord ng mga bagay na hiningi mo, baka tangayin ka ng mga bagay na ito mula sa Kanya. So, let us depend on God's timing, on His kairos.